Sa unang first birthday grabbing ceremony, agad na pinili ng sanggol ang jade pendant na sumasagisag sa kapangyarihan ng pamilyang Gu. Sa harap ng lahat, nilampasan niya ang lahat ng bagay na nakalatag sa sahig at diretsong hinablot ang pendant mula sa leeg ng matandang master. Napatigil ang buong silid sa pagkabigla. Walang nakaalam na ang sanggol ay isinilang muli. Sa nakaraang buhay niya, nagtaksil ang kanyang ama at ang mapanlikhang babae ay nagsilang ng isang anak sa labas. Mula noon, ang buhay niya ay napuno ng pagtanggi at pag-iisa. Hanggang sa sandaling siya ay pinaslang ng mapanlinlang na ina at anak. Noon niya tuluyang naunawaan na hindi na siya maaring mabuhay ng ganoon. Kailangan niyang bawiin ang lahat ng dapat ay sa kanya. Kaya't matatag niyang piniling bumalik sa sinapupunan ng kanyang ina. Determinado na baguhin ang kapalaran para sa sarili niya at para sa kanyang ina. At ang unang dapat niyang gawin ay tulungan ang kanyang ina na manganak ng ligtas. Lalo na't sabay na nanganganak ang kanyang ina at ang mapanlinlang na babae. Nakita niyang ang kanyang ama ay nananatili pa rin sa tabi ng mapanlinlang na babae. Sa galit, umikot siya ng 360 degrees sa loob ng sinapupunan mismo nang matapos magpalit ng surgical gear ang doktor. Sa susunod na segundo, isinilang ang sanggol. Mag-isa, ni kaunting sakit ay hindi dinanas ng kanyang ina. Nabigla ang lahat sa ospital. Pinuri nila ang sanggol bilang isang batang isinilang upang gumanti ng kabutihan. Sa kabilang panig, isang buong araw at gabi na naghirap sa panganganak ang mapanlinlang na babae. At sa huli ay isinugod sa emergency dahil sa matinding pagdurugo. Nanganak na siya ng isang anak na lalaki, ngunit walang hiya niyang hiniling na makisalo sa kwarto ng ina ng sanggol. Dumating ang matandang master matapos marinig na nagkaroon siya ng isang malaking apo. Ngunit pagkapasok pa lamang niya, biglang umiyak ng malakas ang batang lalaki. Kahit anong pag-aliw ang gawin, hindi siya tumigil. Nainis ang matandang master sa ingay, kaya't bumaling siya sa sanggol na babae at sa kanyang ina. Pagkakita pa lamang ng sanggol sa kanya, ngumiti ito ng maliwanag at agad niyang nakuha ang puso ng matanda. Ibinigay pa niya rito bilang regalo ang brush na palagi niyang dala. Ito ang naging unang kasangkapan ng sanggol upang makuha ang kanyang pabor. May isang nurse na nagdala ng tuwalya upang punasan ng sanggol, ngunit biglang hinablot ng sanggol ang brush at basta na lamang gumuhit ng ilang hagod sa tela. Isang makapangyarihang ink style na landscape painting ang malinaw na lumitaw sa tuwalya. Tuwang-tuwa ang matandang master. Binuhat niya ang sanggol at buong galak na tinawag itong isang henyo na minsan lamang lumitaw sa isang siglo ng pamilyang Go. Ngunit ang tagpong ito ay lubhang nagpainggit sa mapanlinlang na babae. Inisip niyang ninakaw ng sanggol ang pagmamahal na para sana sa kanyang anak. Kaya upang linisin ang daan para sa kanyang anak, nagkunwari siyang mabait at nagdala ng isang mangkok ng nakalalasong tonic sa ina ng sanggol. Sinasabing ito raw ay premium na gamot na espesyal na inihanda para sa kanya. Walang kamalay-malay ang ina. Inakala niyang ito'y tunay na kabutihan at ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkakita niyang nakainom na ang ina, agad na itinumba ng sanggol ang natitirang laman at nagsimulang umiyak ng malakas upang ilihis ang atensyon. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas ang lason. Kahit isang maliit na lagok ay dumaloy na sa katawan ng ina sa pamamagitan ng gatas. Hindi nagtagal, nahulog ang ina sa isang malalim na pagkakatulog. Sa sumunod na 4 na araw, patuloy na nagdadala ng iba't ibang tonic ang mapanlinlang na babae. Ramdam ng sanggol na palala ng palala ang kanyang hina araw-araw. Kung magpapatuloy ito, pareho silang mamamatay sa kamay ng babaeng iyon. Habang wala na siyang magawa, muling dumalaw ang matandang master. Agad na lumiwanag ang mga mata ng sanggol nang makita siya. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang umiyak ng malakas. Ang matandang master, na marami nang nakita sa mundo, ay agad nakaramdam na may mali. Inutusan niya ang ospital na imbestigahan ang dahilan sa likod ng mga iyak ng kanyang pinakamamahal na apo. Inakala ng mapanlinlang na babae na perpekto ang kanyang plano at malapit na ang tagumpay. Ngunit wala siyang kaalam-alam na ang kanyang pagbagsak ay malapit na.